Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm Lelji Padulina. Kumusta na kayo guys? Kung anong oras man ito dumaan sa iyo, magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi sa inyong lahat. Kumusta na kayo? Sana ay nasa maayos kayong kalagayan. Ngayon ay may pag-uusapan na naman tayo at sana ito ay makatulong sa inyo, no? Dahil may nagtatanong ulit sa atin na isang aspiring service crew. Ayan. So bago natin ito simulan, ay shoutout muna sa ating mga solid supporters kay Renante Andaya, Ana Ros de Luna at kay Jerome Padulina. Ayan. Maraming salamat po sa walang sawang panonood at pagsuporta sa akin. Shoutout kay OG Malum. Ayan. Suportahan din po ninyo ang kanyang YouTube channel kasi isa po siyang content creator. Sa mga hindi pa po pala nakakalam, ako po ay nagtuturo ng mga basic tips and idea kung paano mag-apply bilang isang service crew dito sa fast food chain, no? Like Jollibee, Mang Inasal, McDo, Greenwich, Chowking. Ayan, nagtuturo po tayo dyan. Dahil almost 7 years po tayong service crew, no? Ayan, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ay maaari mong humingi ng isang subscribe para like kang updated sa ating mga ilalabas na video. So yun, guys, wag natin itong patagalin. Mag-umpisa na po tayo. May tanong po dito si Ayesha. Ayan. Ang sabi ni Ayesha, madali lang po ba kumuha ng mga requirements? Ayan. Ito po yung pag-uusapan natin ngayon. So ito po ay para sa inyo lahat sa mga nagbabalak mag-apply bilang isang service crew or sa kahit saan man na trabaho ano. Ang unahin nyo po na kunin is SSS, Pag-ibig, PhilHealth, and TIN number. Ayan. Yan po yung pinakauna nyo kukunin kasi yan po ay valid. Ayan. Kumbaga wala po yung expiration. Kaya kung ikaw po ay nagpaplano pa lang na mag-apply, ang pinaka-importante po na dapat yung tandaan at dapat yung kunin para hindi kayo ma-hassle is SSS. Magpapa-register kayo sa SSS, kukuha kayo ng number, then Pag-ibig, kukuha din po kayo yan, then PhilHealth. Yan po yung mga dapat nyong kunin kasi yan po ay walang expiration. Tsaka yung TIN number sa BIR, ayan. Sasabihin nyo lang po doon kapag kayo kukuha para po sa trabaho, ayan. Gagamitin ko po sa trabaho, ayan. Then kapag naman po kayo ay nakapag-apply na at kayo naman ay natanggap na bilang isang service crew or sa anumang trabaho, bibigyan naman po kayo ng list of requirements. Ito po ay required sa lahat ng pinagtatrabahuhan natin. Ang medical, ayan. Diyan na papasok yung x-ray, urine, stool. Tapos pag ikaw ay pumasa doon, bibigyan ng health card. Ayan. Tapos kukuha ka ng NBI clearance, police clearance, health card. Ayan yung mga kukunin mo kapag ikaw naman ay nag-apply ng trabaho at ikaw ay nakapasa na. So, hindi naman to masyadong mahirap, no? Basta alam mo yung proseso. Tsaka kinukuha ito sa City Hall kung saan ka nag-a-apply. Example, ikaw ay nag-apply sa Quezon City. Sa Quezon City ng City Hall ka kukuha ng mga medical mo, ng mga x-ray. Kasi dati nagtrabaho ako sa Quezon City. Kasi dati nagtrabaho ako sa Quezon City, nagtrabaho ako sa Mandaluyong, nagtrabaho ako sa Parañaque. So by city, no, kung ikaw ay natanggap sa Parañaque City, SM, sa Parañaque City Hall ka magpapamedical, kukuha ka ng x-ray, kukuha ka ng health card. So ganun. Nakakahassle lang guys sa una kapag wala ka pang SS, Pag-ibig, PhilHealth. Kaya ito sinasabi ko sa inyo, ang unahin nyo bago kayo mag-apply sa trabaho, dapat meron na kayong SS, Pag-ibig, PhilHealth. Yan ang pinakauna nyong kukunin kasi yan ay hassle. Minsan kasi binibigyan 1 week before. Kasi dati ako pinabalik-balik pa ako eh. Yung iba siguro na hindi na hassle is napakapalad ninyo kasi napakabilis ng proseso na nagawa sa inyo, no? Pero sa akin kasi medyo hassle kaya unahin nyo kumuha ng SS, Pag-ibig, PhilHealth. Yan naman po ay hindi na expired at yan po ay valid sa lahat. So yun, sana nakatulong ang video na ito at sana kayo pala rin sa inyong pag-apply. Maraming salamat sa panonood and God bless sa inyong lahat.